Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Kahandaan ng Pilipinas sa mga isyung pangdepensa ng rehiyon ipinakita sa pagpupulong ng mga senior defense official ng ASEAN. Philippine National Police pinaigting ang paghahanda para sa pagtama ng mga bagyo at baha sa nalalapit na pagdating ng tag-ulan. Mount Apo posibleng kilalanin bilang UNESCO Global Geopark sa susunod na taon. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Binigyang diin ng Department of National Defense or DND ang kahandaan ng Pilipinas na protektahan ang Southeast Asia sa isang pagpupulong kasama ng iba pang opisyal na pangdepensa mula sa mga bansa ng ASEAN. Pinangunahan ng Pilipinas ang Ad Hoc ASEAN Defense Senior Officials Meeting plus working group na ginanap sa pamamagitan ng video conference noong 20 ng Mayo. Sa naturang pagpupulong, naglatag ang Pilipinas ng mga inisyatibong kaugnay ng mga palitan sa pagitan ng mga susunod na defense leader ng ASEAN, pagpapaigting ng pag-uugnay sa mga mekanismong pangsiguridad ng rehiyon at teknolohiyang may kaugnayan sa maritime defense. Pinag-usapan din ang mga pangako ng bawat miyembrong bansa kaugnay sa regional defense at security. Kinilala ang kontribusyon ng mga kabataang babae at lalaki sa pagkamit ng kapayapaan bilang bahagi ng defense sector. Bukod dito, pinag-usapan ang mga paghahanda para sa ika-20 ADMM or ASEAN Defense Ministers Meeting at ang ika-13 ADMM Plus na gaganapin ngayong taon. Naghahanda na rin ang Philippine National Police sa pagresponde sa mga paparating na bagyo at posibleng pagbaha habang papalapit ang tag-ulan. Iniutos ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa kapulisan na paigtingin ang paghahanda para sa inaasahang pagdating ng tag-ulan sa katapusan ng Mayo o sa mga unang linggo ng Hunyo. Partikular na pinag-iingat ang mga nakatira sa mga komunidad na madaling tamaan ng baha at landslide. Ayon kay Nartates, kabilang sa mga dapat pagplanuhan ng kapulisan katuwang ang mga local disaster council, ang preemptive evacuation, rescue operation at pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Bumubuo na rin anya ang PNP ng mga quick reaction team at search and rescue unit sa mga lugar na madalas daanan ng bagyo at baha. Tiniyak ni Nartates na handa ang PNP na tumulong sa rescue, evacuation at humanitarian operations anumang oras na kailanganin. Posibleng mapabilang ang Mount Apo sa hanay ng mga United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or UNESCO Global Geopark sa susunod na taon. Ito'y ayon kay UNESCO Philippine National Commission Secretary General Ivan Anthony Henares. Sa isang panayam sa Pasay City nito lang Huwebes, nabanggit ni Henares ang Mount Apo bilang pangunahing lugar na inaasahang makakakuha ng pagkilala mula sa UNESCO. Matatagpuan sa timog gitnang bahagi ng Mindanao ang Mount Apo na itinuturing na pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may 2,954 meters above sea level. Kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources noong 2021 na ang application ng Mount Apo para sa UNESCO Global Geopark ay sumusulong na.
ngayong darating na Hunyo, opisyal na isasagawa ng UNESCO ang kanilang validation mission sa Mount Apo. Ang Mount Apo ang magiging pangalawang UNESCO Global Geopark ng Pilipinas sakaling makuha nito ang pagkilala kasunod ng Bohol Island UNESCO Global Geopark. At sa balitang pangkalakalan, nakibahagi ang 11 Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs mula Pangasinan sa International Food Expo Philippine 2026 sa World Trade Center, Metro Manila sa Pasay City. Ayon kay Department of Trade and Industry Ilocos Region Assistant Director Natalia Dalaten, pang-4 na taon na nilang lumahok sa Food Expo at kumpiyansa silang ialok ang kanilang produkto sa mga dayuhan. Handaan niya ang mga MSME para sa international market sa tulong ng DTI sa pagkakaroon ng maayos na lisensya, permit at registration upang matiyak na dekalidad ang kanilang mga produkto. Nangako naman ang pamahalaan ng Pangasinan na tuloy-tuloy ang kanilang suporta para sa mga MSME. Samantala, humigit kumulang 90% ng 67 billion pesos investment ng Vivant Corporation hanggang 2030 ang ilalaan para sa water at energy projects. Sinabi ni Vivant Corporation Chief Executive Officer Arlo Sarmiento na ilalagay ang 7 billion pesos para sa water business ng kumpanya sa Cebu. Nasa 70% ng halaga ang gagamitin para sa mga water supply project habang binabalanse ang mga water distribution operation. Samantala, nais din ng Vivant na makamit ang 1,000 megawatt capacity sa 2030 kung saan at least 78% ng investment ay nakatuon sa renewable energy. Ayon kay Sarmiento, lumilipat ang kumpanya sa mga conventional at renewable energy assets para tumulong matugunan ang mga pangangailangan sa enerhiya ng bansa. Dagdag pa niya, nakatutok sila na itatag ang Vivant bilang pangunahing kumpanya sa enerhiya at may magiting na presensya sa sektor ng tubig sa taong 2030. At ito ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.